pagka ikaw ay nabubuhay sa takbo o ayon sa sanlibutan ito, para mo raw sinasabi na nagpapakorte ka sa sanlibutan. Okay? This word is also talking about mold. Alam niyo yung molde? Yan, yung anything na, kunyari, yung may konting bato dyan, anything na isalin dyan, kahit na anong metal dyan, pagka tumigas na at lumamig na yung metal na yon, kung ano man yung itsura ng pinagbabara sa kanya, ganun na ang magiging itsura ng metal na yon. Okay? Ang ibig pong sabihin yan, mga kapatid ko, yun po yung mold. Ang sabi niya, sabi ni Pablo ganito, do not be conformed. Ibig sabihin, huwag kang magpamolde, huwag mong gayahin ang molde ng sanlibutang ito. Do not follow the shape or the pattern of this world. Huwag kang magpa-pattern sa kanila, huwag kang magano sa kanila. Gumaya. So malinaw po mga kapatid ko, sinasabi ngayon dito, pagka sinabing do not conform, hindi lang yung para huwag kang makisama o huwag kang makibagay, hindi lamang po 'yon. Ito po yung pagsasabi mo sa iyong sarili na, Panginoon, gusto ko, Lord God, na ang itsura ko ay itsura ng bagay na gusto ng sanlibutan na maging itsura ko. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ni Pablo, hindi nababagay sa iyo ang itsura ng sanlibutan ito kasi anak ka na ng Diyos eh. So you do not conform. Do not take the shape of the world. But rather, sabi niya ganoon, kinakailangan mong ikaw ay magkaroon ng panibagong shape. Kasi may shape ang Lord sa atin eh. At ang matindi mga kapatid ko, pagka ikaw'y mananampalataya na, alam po ba ninyo, iba-iba ang shape natin ayon sa hugis at nasa isip ng Panginoon sa atin. Ang sanlibutan, isa lang ang shape niyan. Tingnan nyo, ano ba ang shape ng sanlibutan? Okay? Ang shape ng sanlibutan is vices, adultery, sex and violence. Okay? At nakita natin, mga drugs. Yan ang forma, yan ang molde ng sanlibutan ito. Ang sabi niya, kapag ikaw sumabay sa sanlibutan ito, hindi malayo ikaw ay gumawa ng mga bagay na yon. Hello? Kaya sabi po rito ni Pablo, do not be conformed. Kasi ibang molde nila. Hindi ikaw para doon. Your life is to be holy. Your life is always to be pleasing with the Lord. Iba ang molde mo. So, ano sabi niya? Kinakailangan baguhin mo tuloy ngayon ang iyong takbo ng iyong pag-iisip. Magkaroon tayo ng bagong takbo ng pag-iisip. I mean, tingnan po ninyo yung takoyaki, di ba? May molde yan, di ba? Habang yan ay iniikot ng iniikot, habang tumitigas at tumitigas yung pinaka flower niyan, later on makikita po ninyo bilog na siya, perfect circle. Samantala nakita natin yan na as in parang flat na flat siya dahil, di ba, no? Ano siya? Liquid siya. Pero habang siya ay nandun sa molde, na forma siyang bilog dahil ang molde ay bilog. Ganon din tayo sa sanlibutan ito. Bibilugin ka ng sanlibutan. Bibilugin ka niya. Before you knew it, bilog na bilog ka na. Okay? I'm not talking about bilog sa katawan, ha? Okay? Okay? Bilog na, okay? Ang forma mo dahil yun ang takbo ng sanlibutan. Amen? Alright? Okay? Tumatalbog ka na. Alright? Now, okay? There's the other word. Okay? So, avoid the pattern. Amen? Avoid the pattern. Alam natin ang pattern. Drugs, sex and violence. Okay? Lahat ng mga bagay-bagay, mga vices, everything. Alam natin yan. Avoid the pattern. Those are the patterns. Kung alam mo yan, hindi kalooban ng Panginoon, avoid the pattern. Are you here? Nako, kukunti na nga uminom. Pakunti na ng pakunti at parang palungkot ng palungkot ang mga taga-Lord of the Harvest. Okay? But that's good. That's good. It means that nakikinig kayong lahat ngayon. Okay? Kasi minsan talagang salita po ng Diyos, mga kapatid ko, ay parang isang tabak na magkabilay talim. Masakit minsan. But you know what? Okay, gusto ko maunawaan natin kung tayo po ay magpapatuwid sa Panginoon, kagaya ng sinasabi ngayon ng salita ng Diyos, you will able to live a life
na ayon sa standard ng Panginoon. And that's good. Kung yun naman po ay makapagdadala sa iyo sa langit, why not? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung yung kamay mo, kanang kamay, ay makasalanan, putulin mo yung kanang kamay mo na yan, kaysa naman ang buong katawan mo masadlak sa impyerno. Yan mo lang pumunta ka sa impyerno na putol ang kamay mo. Na hindi naman po literal ang ibig sabihin, no? It's a figure of speech. Ano sinasabi? Di ba, maputol ang kamay mo, ang sakit. Maputol ang kamay mo, hindi lang masakit, kung hindi magiging invalido ka, magkukulang ka sa kilos mo at sa ability mo. Pero sabi ng Lord, ano naman ang kahalagahan yan? Kung ikaw ay mapupunta naman sa impyerno. Lahat ng yan, hindi lang mapuputol. Okay? Masusunog pa. Okay? Kaysa naman mapunta ka lahat dyan, mabuti na ikaw kulang na pumunta sa langit, at least nasa langit ka. Ang ibig sabihin ng mga kapatid ko, huwag mong panghihinayangan ang mga bagay na yan. Okay? Dahil isang araw pupunta ka naman ng langit. Huwag natin panghinayangan ito, mga kapatid ko. Masakit ang sumunod sa Panginoon. Masakit ang salita ng Diyos. Pero kung ito ay ilalagay mo sa iyong puso at magkakaroon po tayo ng desire na gawin ito, masakit sa ngayon because it's a living sacrifice. But the thing is, ikaw naman ay magbubunga na kasama mo ang Panginoon. Ano pong kahalagahan ng salita ng yaman dito at ganda dito sa lupa, di ba? Masasadlak naman tayo sa impyerno. That's nothing, mga kapatid ko. Okay, so you must what? Learn how to really surrender your totality with God. Amen? Amen. Kailangan po natin yan. Mabuti na yung tayo po ay okay? Kasi alam po ninyo, ako po ay nakikipag-usap sa mga tao na tanging ikaw lang ang nakakakilala sa iyong sarili. Ako, I can fool you. Hindi porke ako ay pastor, ay pwede na sabihin na si pastor, spiritual. Hindi natin pwedeng i-judge ang isang sarili, isang tao na dahil sa kanyang katayuan, sa kanyang itsura, na siya ay spiritual. Dahil sa loob ng church, alam po ninyo, iba-iba ang tao, iba-iba ang mga Kristiyano. Bagamat sila ay mga Kristiyano na may mga tinatawag na carnal Christian, yung mga carnal Christian, nandyan pa rin yung mas inuuna nila yung flesh nila kaysa sa yung tinatawag na mga tinatawag ko mga mental Christian do. mga mental, hindi naman sila galing sa mental, pero sobrang marunong sila sa salita ng Diyos, mukha silang spiritual dahil alam nila ang Biblia, pagka kinausap mo may nagko-quote pa ng verse. But it doesn't mean that that person is also spiritual. Are you there? Okay? Meron naman mga tinatawag kong mga emoticons Christians. Ano yung mga emoticons? May mga smile na may nakaganyan, may galit, may Sila yung mga tinatawag na emoticons, tinawag kong emoticons dahil masyado silang mga emosyonadong mga tao. Hindi porke kapag sila nagpo-worship, umiiyak sila, sasabihin mo, ay, spiritual siya. Are you there? Iba-iba tayo dito sa loob ng church. Okay? Kaya sabi ko nga po sa inyo, nasa sa atin ngayon, mga anak ng Diyos, ang pagdi-decide if you really want to live a living sacrifice life. Nasa sa atin yan. Ako po, nandito lamang po ako, in-explain ko po sa inyo mabuti kung ano yung salita ng Diyos. At hindi porke ako po ay pastor, I am also part of this command. Importante lamang, mga kapatid ko, sama-sama natin gawin ito. Sapagkat alam po ninyo, hindi natin lahat pagsisisihan.